Kaya po mga pinangal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto natin pong balalagawain. Ito po ang pakikinig ng salita ng ating pinakamamalupayos. Kaya po, inayahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalupayos sus na dadalhin po nating mga aral ang ating beloved preacher, beloved Brother Joey Mancera. Palakpakan po natin ating pinakamamalupayos sus. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul Manzano. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor Evangelist Wildis Radalmeda, yung end-time prophet. Narito po kami, taos-puso nagpapasalamat o Diyos sa tagumpay na iyong banal na gawain. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu. Sa pakikinig na iyong banal na salita, bago po ang lahat, kami po'y humingi ng kapatawaran sa amin nagawang kasalanan. Langisan mo ang iyong banal na salita, pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus at aming sinasaway, pinapalayas ang lahat na masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts and unbeliefs cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildis Radalmeda, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family, a pleasant afternoon. We love you so much. Maging sa lahat po ng beloved, lahat po ng mga mahal sa buhay, pamilya po ng ating our beloved parents in the Lord, sa iba't ibang panig ng mundo, isang mapagpalang hapon po. At sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, hallelujah, ating live webcast viewers, maging sa bisita na narito, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, alam po natin na ang panahon ay tila baga paulit-ulit na lang, maging ang mga pandemya. Ngayon po ay may kumakalat na naman na virus sa dako ng China, affected po at ibang-ibang bansa, India, maging sa Netherlands, nakarating na po itong, sabi nga po ng mga sa experts, mas matindi pa ito sa COVID-19. Kaya nga, sa panahon ngayon, kailangang maging malakas tayo. We must be strengthened with all might. Tayo po ay kailangang palakasin ng buong kapangyarihan. From the book of Colossians chapter 1 verse 11, atin pong basahin. The book of Colossians chapter 1 verse 11, strengthened with all might according to his glorious power unto all patience and long-suffering with joyfulness. Hindi po sa Colossus, kabanatang 1, talatang 11. Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kalwalatian sa buong pagtitiis at pagpahinuhod na may galak. Amen. Amen. Praise the Lord. Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Ayon sa kalakasan ng kanyang kalwalatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak. Grabe po ang kagalakan natin, mga minahal ko, nung in-announce doon tayo sa circle. Ay, talaga pong, ang Diyos talaga napakabait. Saan man lugar tayo, mga minamahal ko, nandun po ang kagalakan natin, mga minamahal ko, dahil ito po ang mahalaga sa atin eh. Yung ating patuloy na pagsamba sa ating dakilang Diyos dahil binibigyan natin ng kahalagahan ang kaligtasan sumaatin. Dahil ito na lang po ang natitirang pag-asa upang mapaglabanan natin ang lahat ng suluigi, ng kaaway, lahat ng kasamaan.
Kaya laksa-laksang mga himala, mismong ikaw, kaya nga nandun po ang pagpupursige mo, dumalo sa gawain, mga minamahal ko, dahil nasasaksiyan natin yung mga dakilang himala mula sa ating dakilang Diyos. Mismo tayo, mga minamahal ko, minsan dadalo tayo, masama ang pakiramdam natin, pag uwi natin, pinagaling na tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, paano tayo makatatayanan kung tayo'y magpapabaya, mga minamahal ko. From the book of Hebrews chapter 2, verse 3 and 4. Amen. The book of Hebrews chapter 2, verses 3 and 4. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him? God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost, according to his own will. Dito po sa Hebreo Kapitulo 2, versikulo 3 at 4, mabinamahal. Paano makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusos ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakarinig? Napawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamagitan ng mga tanda at mga kababalagan at ng saganang kapangyarihan at ng kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Praise the Lord. Paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una na pinatunayan sa atin sa umagitan ng mga nakarinig? Napawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa magitan ng tanda, sa magitan ng mga kababalagan, ng saganang kapangyarihan at kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang kalooban. Kaya mga minamahal, wala tayong maikikatwiran. Minsan katwiran ng mga hindi mananampalataya, may mga pilosopo, to see is to believe. Pero nung tagawagin ka ng Diyos, you believe and you have seen the signs and wonders and miracles, mga minamahal ko. Ang ating dearly beloved pastor, ipinangaral po ang kaligtasan sa bawat isa sa atin. Napatunayan natin na buhay ang Diyos dito po at tunay ang pangangaral na merong kapangyarihan. Na ang kanyang pangangaral hindi po sa pangungusap na mapanghikayat na salita ng tao, bagkus sa kapangyarihan ng Diyos, nagbago tayo, gumaling ang ating karamdaman, nagkaroon tayo ng kapayapaan mula sa kahirapan, natuto tayong magtapat. Ito yung sikreto ng pagpapala, samantalang sa relihiyon hindi po natin itinuturo ito, mga minamahal ko. Bakit? Ayaw nila kasi pagpalain ng mga members nila. Pero dito, hayag, mga minahal. Kaya yung mga kapatiran, mula sa maliit, anumang pagpapala, talagang yung pamantayan ng Diyos, higitan pa nila. Lahat magsabing, praise the Lord, pinagpala ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya, physically, materially, spiritually, wala na tayong may kakatwiran, mga minamahal ko. Dahil saksi tayo sa kapangyarihan ng Diyos na ang Diyos ay Diyos ng himala. Amen. Praise the Lord. Kaya nga dito binigyan tayo ng kapangyarihan. Ang pinag-uusapan ngayon sa ibang bansa, yung kapangyarihan ng bawat bansa, yung kanilang mapamuksang armas. Kaya mangyayari, mga minamahal ko, ginagamit nila yung mga bagay na ito upang makilala na ang bansa nila ay malakas. Ngunit salamat sa Diyos, dito sa Jesus Miracle Crusade, dito po, ang kaaway po natin kasi hindi natin nakikita. Mismong ang Diablo, 10 ng kanyang mga demonyo, mga minamahal ko, anytime yan aatake sa'yo, magiging biktima ka, magiging alipin ka, pagkatapos ipapahamak ka pa doon sa impyerno. Ngunit salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na ipinangaral purong-purong ebanghelyo na may kapangyarihan, mga minamahal ko. Nagmula nung tinawag ka sa iba't ibang kapamaraanan ng pagkatawag sa atin. Nandyan yung radio program,
TV program, nandyan yung personal na paghayo ng ating minamahal na mga kapatiran sa magitan ng mga krusada, mga minamahal ko, sa himalang kapamaraanan. Dinala tayo dito, mga minamahal ko, at napatunayan natin, natagpuan natin ang buong katotohanan at pinalaya tayo ng ating dakilang Diyos. Kaya yung kaaway mismo, talunan na siya. Hindi na siya magtatagumpay dahil ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. From the book of Luke chapter 10, verse 19 and 20. Amen. The Gospel Christian Luke chapter 10, verses 19 and 20. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Ito po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 10, talatang 19 at 20. Narito, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang parang hindi kayo maano. Gayumay, huwag niyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Marami po, lahat sa mga kababayan natin, pag dumating po yung tinatawag ng demon possession, kung ano-anong ginagawa ng iba't ibang sekta at denominasyon, hindi nila mapalayas ang demonyo, mga minamahal ko. Ang sabi po, sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, hindi siya magtatagumpay. Pagka ikaw ay tunay na anak ng Diyos, na bautismohan sa pangalan ni Jesus, tapat kang naglilingkod sa ating dakilang Diyos, wala kang katatakutan, mga minamahal ko. Marami mga kapatiran, hindi nga mga pastor eh. Sabi nga, hindi kayo mga pastor, hindi kayo mga ngaral. Ordinary member ka lang, wala kang kapangyarihan, ngunit subukan nyo ang Diyos namin. Mga minamahal, pagkatapos maihayag ang kabutihan ng Diyos, cancer victim nga ako, pinagaling ng mahal na Panginoon, yung demon possessed pa. Wala imposible sa Diyos. Kailangan magpuri tayo. Kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan, magsuot ng kabanalan. Ito ang tunay na ebanghelyo. Pagkatapos maipangaral, tumanggap ang buong pamilya, pagpatong ng kamay. Anong sabi ni Satanas? Oo na, suko na ako sa inyo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, yung mga leader ng iba't ibang sekta at denominasyon, nag-aral yan, mga minamahal ko, sa mga Bible school. Ang ating minamahal na mga kapatiran na kung saan, sabi na nating ordinary member, huwag mong gawing ordinary. Mga minamahal, we are special members of this congregation. Kalakip ang kapangyarihan, mga minamahal ko. Yan ay napatunayan natin. Ibig sabihin, ang dapat nating ikagalak, si Satanas talunan. Amen? Praise the Lord. Ibig sabihin, tayo ay tunay na anak ng Diyos, nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Pag hindi mo napalayas ang demonyo, masamang espiritu, mag-doubt ka. Diyan sa kinalalagyan mo. Hindi ka tunay na Kristiyano. Hindi ka anak ng Diyos. Kaya narito na. Pumunta na kayo rito upang kayo maging tunay na anak. Lalabanan natin ang dyablo, hindi magtatagumpay. Kaya nga problema ngayon, mga minamahal ko, maging sa yung ospital na dinadala po yung mga nababaliw, ay gusto na nga isara. Dahil sabihin na po natin, konti lang talaga ang gumagaling. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa pangunang dalangin ng ating dearly beloved pastor, lahat gumagaling. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga sa huling panahon na ito, ang pananampalataya ay napakahalaga. Huwag pong mawawalay sa ating yan. Kailangang lumago ka sa pananampalataya. Pag ikaw ay sumampalataya at nabautismuhan, maliligtas ka. Lahat magsabing praise the Lord.
One baptism, one Lord, one faith. Minsan lang ang bautismo, mga minamahal ko. Ngunit yung bautismo, mga minamahal ko, yan ay totoong kapangyarihan ng Diyos. At sasayo, doon katuturuan ng Diyos, maglingkod ng buong katapatan, mananatili naman ang iyong pananampalataya. Dahil ito po ang pinakamagandang armas natin laban po sa kaaway ng Diyos. Hindi ka matatakot, ngunit ikaw ay meron pang kaligtasan. From the book of Mark, chapter 16, verse 7 and 18. Amen. The book of Mark, chapter 16, from verse 16 and the following. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues. 18, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Ang Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kapitulo 16, versikulo 16 hanggang 18. Ang sumasampalataya at babautismohan ay maliligtas. Dadapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa nagsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anong paraan ay hindi makakasawa sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Praise the Lord. Sa mga baguhan, ito rin ay para po, reminder po maging sa mga datihan. Ang sumasampalataya at mabautismuhan, sabi po sa 16, ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahin. Huwag po nating sabihin na nabautismuhan na ako, ngunit nawala naman yung pananampalataya mo. Mga minamahal ko, kailangang sumampalataya ka mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos upang makamit natin ang kaligtasan. Datapwat ang hindi sumasampalataya, meron kong kaparusahan. Magkaroon ka na ng alinlangan, bandang huli, mga minamahal ko, without faith, it is impossible to please God. Pag wala kang pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos. Ngunit kung may pananampalataya ka, lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. At ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit, ay sila'y magsisigaling. Lahat magsabing, praise the Lord. Napakapalad po natin, mga minamahal ko, dahil dito nagaganap, nagmamanifesto ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ang kanyang banal na Espiritu. Wala po sa iba ito. Maraming taong napapahamak, namamatay, mga armas, nakakalasong bagay, sabihin na nating disgrasya ang dumarating sa kanila. Dito po ang pinag-uusapan natin ay ang grasya ng Diyos na dumating sa atin, mga minamahal ko, hanggang kasalukuyan. Ang daming mga krusada po, mga minamahal ko. Grabe, ang mga himala na ipinapakita ng ating dakilang Diyos. Mga anniversaries, walang tigil ang pagliligtas ng ating dakilang Diyos. Yun at yun din ang kapangyarihan na ipinapakita ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tinuruan tayo na may pananampalataya, ipapatong mo ang kamay mo sa may sakit, sila'y magsisigaling. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya ngayon, natanyag na ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung may mga karamdaman na walang pag-asa, mga radio listener po natin,
televiewer natin, matagal na nag-aabang yan eh. Dahil alam nila, sa magitan ng social media, gumagaling sila eh. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya pag dumating ang krusada sa malapit sa lugar nila, anong kagalakan nila? Ito na ang pagkakataon upang maglingkod sa Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Mga minamahal, sa panahon ngayon, talagang pagka wala kang pera, ospital, magastos po talaga. Mawawala pa yung faith mo. Dito libre. Dumalo ka lang ng dumalo, yayaman ka sa pananampalataya, ayon sa pangungusap ng propeta, huwag kayong a-absent. Yun lang pala sikreto eh. Dumalo ng dumalo upang yumaman ka sa pananampalataya. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya sa bawat isa sa atin, sa mga baguhan, ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Ngunit doon sa mga datihan, sumampalataya ka na, nabautismuhan ka, huwag mong iwawala yung iyong pananampalataya. Huwag kung may karamdaman kung saan-saan ka umasa, mga minahal ko, dito umasa ka sa Diyos na sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos, gagaling ka, ano man ang karamdaman mo. Mga minamahal ko, kaya sa lahat ng mga tunay na anak ng Diyos, laging ina-advise ng ating dearly beloved pastor, yung ospital, para po yan sa walang pananampalataya. Ngunit, ang kailangan lang, tumawag ka sa mga matatanda sa iglesia, magpa-counsel ka, magpa-pray over ka through the prayer ng ating dearly beloved pastor, ay pag instant ang iyong pananampalataya, instant din ang iyong kagalingan. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya napakahalaga na ang paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos, na sana naman yung mga tumagal na sa banal na iglesia, burahin na natin yung ospital. Sa Diyos, walang imposible. Magpuri ka, magsumamo ka sa ating dakilang Diyos. Siya ang Diyos na nagpapagaling noon, ngayon at magpakailanman. Mga minamahal ko, at ang banal na Espiritu, sa ating huling talata, sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 13, the Holy Spirit of promise, it will be sealed unto you. Amen. Praise the Lord. The book of Ephesians chapter 1 verse 13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Dito po sa Efeso, Kapitulo 1, versikulo 13. Nasa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng Ebanghelyo na inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Amen. Amen. Praise the Lord. Kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan. Katotohanan po ang aral dito. Purong-purong Ebanghelyo na may kapangyarihan. Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya naman mula nang kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. When the Holy Ghost will come upon you, you will receive power, and you will be witness unto me in Judea and Samaria and the uttermost part of the earth. Ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon, siya ang ating kalakasan, mga minamahal ko. Tinatakan tayo upang hindi na mapawalay sa ating dakilang Diyos. Dahil ang malaglag sa kamay ng Diyos na buhay ay kahabag-habag. Babalikan ka ng masamang espiritu, mas grabe pa ang dadanasin mo. Kaya mga minamahal ko, bigyan natin ng kahalagahan ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Huwag naman napighati ang banal na espiritu. Anytime kailangan tayo, mga minamahal ko, ng marami pang taong hindi sumasampalataya sa ating dakilang Diyos. Instantly, biglaan, face to face, o sa magitan ng video call,
Totoo po, walang distansya sa panalangin. Ang panalangin, ang propeta ng Diyos, saan man sulok ng daigdig, kumikilos ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, nasa Baguio po kami. Sa isa pong special event for soul winning, mga minamahal ko, lalo na sa mga kapulisan at sa mga kulungan. Mga minamahal ko. Ongoing po ang doon po sa dako ng pastoral. Bigla na lang lumapit sa akin. Ako na pinakamalapit eh. Ako kinalabit niya, Kuya, pwede po ba emergency, may pray over? Hallelujah. Sige. Totoo po. Baka binawal, pag nasaksihan mo ito, talagang magagalak ka. Kinagat ng ahas ang ating baguhang kapatiran doon sa dako po ng Quezon. Video call po. Anong kapangyarihan meron ang ating Diyos na pinaglilingkuran? Grabing panalangin ng propeta ng Diyos. Mga minal, mabilisan, wala nang Sabi ko, magsisi, manalangin, magsumamo sa ating malabay na magpuri. Talaga po, yung binti niya, kita mo yung dugo, yung kagat ng ahas, mga minamahal ko. Ang sabi ko, kailangan mas mataas ang iyong pananampalataya kaysa kamandag ng ahas. Magpuri sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ipinanalangin through cellphone. Sa pangunan ng langit ng ating dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, sumampalataya, hindi tumakbo sa ospital. Nagpuri sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kinaumagahan, talagang ang pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Kumusta yung tiyahin mo? Kuya, naglalaban na. Amen. Mga minamahal, kung maranasan mo yung mga bagay na yun, you will never forget what God is doing in our life. Mas matindi ang pananampalataya ng mga taga-Jesus Miracle Crusade kaysa doon sa kamandag ng ahas. Hindi natin sinabing itakbo mo sa ospital. Ang sinabi ko lang, sumampalataya ka. Propeta ang ating mahal na pastor. Pagpapalain ka. Salamat sa Diyos. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yan ang katibayan na ikaw at ako ay may tatak ng banal na espiritu. Baguhan po yung sister. Pero hindi siya natakot. Natutunan niya ang magpuri. Magpuri sa ating mahal na Panginoon. Magsumamo sa ating dakilang Diyos. At kinahabagan siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinatunayan ng Diyos na ang Diyos nating pinaglilingkuran makapangyarihan sa lahat ng kapangyarihan. Sabi po ng Colosas 1:11 sa unang binasa, na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak. How great is our God! Tayo pong lahat ay magpuri sa ating mahal na Panginoon habang inaanyayahan natin ang mga bisita